Okay, ako po'y bumabati ng isang mapagpala at masayang bagong taon sa bawat isa. Actually, 3 days from now, di ba? O 4 days from now, New Year na. So, ang ating mensahe po ay mga kakarelate ang bawat isa kasi ito ay inihahanda po ng Diyos natin ang ating mga puso at isipan, ang ating buong pagkatao sa kung ano ang dapat gawin sa parating na bagong taon 2026. So the title of our message is ngayong bagong taon 2026, magwalis. Morning! Morning! So dito po, tatanungin kayo, sino po ba yung nakapag-travel na sa atin dito, na ang bigat-bigat ng ating mga bagahe, mga dala-dala? Kumisan po, ang problema hindi po sa destinasyon. Ang problema hindi doon sa lugar na pupuntahan. Kundi, ang problema kumisan ay kung gaano kabigat yung bagaheng dala-dala. Minsan, nagkakaroon tayo ng circumstansya sa ating pagka-travel o pagbibiyahe na sa kabila ng maganda naman yung pupuntahan nating lugar ay nagkakaroon tayo ng mga problema. At yun ay sa mga dala-dala nating mga bagahe. So, ganun din po sa ating buhay, hindi tayo makaka-move forward. Hindi tayo makaka-move forward kasi may mga bagay tayong pilit na binubuhat. Kahit hindi naman talaga ito kailangan dalhin. So, isasabi ng bawat taon, iba-iba po ang nakasanayan ng mga tao. Ang paniwala kasi kung ano yung naumpisa ang gawin sa bagong taon, ay siya rin mararanasan for the entire year. Kaya na yung ugaling magwalis, pagsapit ng bagong taon, ito po ay nakuha ko sa mga matatanda. Nagwawalis sila tuwing New Year para daw maalis yung mga kalat at mayroong meaning sa kanila yung kalat na yun eh. Parang alini ang tawag doon sa mga kalat. So dito po, ang inyong pong lingkod ay ilang taon na rin nakasanayang magbigay ng ilang mga pointers every time mag-New Year. At kung ano nga ba ang dapat walisin, ano yung dapat panatilihin, at ano yung dapat wawalisin. So, ngayong araw nito, hindi natin pag-uusapan yung pananatilihin. Ang pag-uusapan natin ay pawang yung mga bagay na kailangan na nating walisin, na hindi na natin kailangan isama o iwan na lamang sa 2025 at hindi na natin kailangan isama pa sa 2026. So dito po, ang mga sumusunod kong babanggitin na mga bagay na dapat wawalisin ay mga pagpabigat lamang sa ating buhay. Ang mga ito ay tinatawag na extra baggage. Di ba kapag ikaw ay mag-abroad, pagpunta lamang kung saan at may extra baggage ka doon ng tao ito, na alam mo naman ang ilan sa mga kagamitan nito ay hindi mo naman talagang kakailanganin sa biyahe. Pero pilit natin dinadala, di ba? Umisa, napaka-useless po ng mga dala-dala natin yun. Imbis na mapapasaya tayo lalo sa ating biyahe ay pampabigat lamang ang mga ito. Ang mga ito ay hindi na natin isinasama. Dahil ang mga ito ay, sabi ko ba, pampabigat lamang. Dapat iniiwan na lang. At kapag tayo ay bumalik sa ating bahay, lamang natin ito gagamitin. So, same is true po sa pagsapit ng taong 2026. May dapat isama sa bagong taon at may dapat iwanan. At ang mga iiwanan ay silang aking sinasabing wawalisin. Magwalis. Yes po. Ilang taon na natin naririnig ito sa Maraming taon na po. Pero marami
maraming beses na at I think ngayong taong ito maraming bago sa aking babanggitin. Yes, magwawalis tayo. Ngayon tayo higit na magwawalis. Ngayon, dapat tayo higit na magwawalis. At bago tayo mag-umpisa, may naiisip na ba kayong iiwanan na? Kayo po mismo, habang hindi pa nagsisimula yung mensahe, mayroon na ba kayong nasa isip na pwedeng iwanan na hindi na kakailanganin sa ating pagsalubong sa bagong taon? I think, bawat isa sa atin meron. At I hope hindi naman siguro ano yung mga asawa. Sister Rhea, hindi naman siguro si Brother Devon ng iiwanan. So, hindi asawa ang iiwanan. So, okay, let's start with this. Magwalis po ng too much expectations. Magwalis ng sobrang expectations sa mga tao na nagdudulot sa atin ng sobrang disappointments. Ang sabi nga ng iba, if you do not want to be disappointed, do not expect. Do not expect anything. Di ba? Alam mo ba kung sino yung higit nating sinasaktan sa ating buhay? Yung ating mga loved ones. Kasi sila yung pinapahakuan natin eh. Na kung minsan, nag-expect sila ng isang pangako na hindi naman natin nagagawa, at yun po ang nagdudulot sa kanila para sila ay na-disappoint. Diba? Higit tayo po. Higit sa kapamilya. Higit sa ibang mga tao. Tayo mga kapamilya po ang higit na nagpaparanas ng disappointment sa ating mga loved ones. Kasi ang dami natin sinasabi. Ang dami natin pinapangako sa kanila na hindi naman natutupad. Kaya nga, yun ay nagdudulot ng siyempre kung minsan nag-iwaso na tayo excited dun sa sinabi ng ating tatay, ng ating asawa, ng ating mga anak, na ibibigay nila sa pagdating ng New Year. Tapos wala mong pala. Ang insist nun, tayo po ay nandidisappoint. So, sabi nga sa James 4:13 and 14a, ang sabi po, now listen, sabi dito ni James, you who say, today or tomorrow we will go to this or to that city, spend a year there, carry on business and make money. Sabi ni James, bakit mo sinasabi yan? Why? You do not even know what will happen tomorrow. Kaya napakahirap po magsalita ng ura-uraga, magsalita ng mabilis, magsalita po ng hindi man lamang iniisip ang mga sasabihin. For example, yung mga nakuka, next week, bibili na natin to, bibili ko na ito para sa iyo, aking anak. Eh, hindi mo alam kung buhay ka pa next week eh. So, no one, sabi nga dito, we do not even know what will happen tomorrow. So, ang mabuting gawin po, ano daw? Ang sabi po sa James 14:15, ito daw ang dapat sabihin. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. Sa halip ay dapat ninyong sabihin kung loloobin ng Panginoon. Di ba mas magandang sabihin yon? God willing. If God's will, mas maganda yun kesa I'm sure mangyayari to. I'm sure bibigyan kita. I'm sure mag-graduate ka. We cannot even, hindi natin pwedeng sabihin na sa anumang aspeto o anumang bagay na sure tayo mangyayari ang isang bagay sa buhay natin. So, ito po ang pinaka-safe na sasabihin. God willing. Loobin nawa ng Diyos na ito'y mapangyari. Pupunta ako dyan, loobin nawa. Ito'y parating ko narinig kay Sister Sharon. Kahit sa text, narinig ko sa kanila. So, magwalis ng too much expectations. Magwalis ng too much expectations saan pa? Diba? Yung mga ads, yung mga nag-uudyok sa atin na mag-join sa isang joint ventures,
mag-join tayo sa pyramid. Di ba noon, uso-uso yung pyramids coming? So, always remember po, huwag po agad kakagat. Lalo na kapag may involved na pera. Always remember, if it is too good to be true, di yan totoo. Kapag ang pinapangako na ay langit, mag-isip-isip muna. Kapag ang pinapangako sa'yo, magbigay ka ng 10,000 na yun. Gagawin natin 1 million after 1 month yan. If it is too good to be true, hindi totoo yan. Maging sa ating mga manliligaw, kapag si Lumen, sinabi niya sa iyo, pagkasalan mo lamang ako, ititira kita sa Fox Park. If it is too good to be true, huwag kang maniwala dyan. Iloloko ka lang yan. Pero alam ko, hindi naman magpapamis na ganyan si Lumen. So, in everything, kapag masyado ng malaki, yung isinusugal nung kausap mo, yung pinapangako nung kausap mong nais kang inuudyuhan kang sumali dun sa isang bagay na kung isang trap lang kasi. Tapos kapag nagbili ka na ng pera, yun, ang sistema, mawawala na lamang sila. Tuluyan. So, sabi ko nga, always remember, paulit-ulit, if it is too good to be true, huwag po agad maniniwala. Magwalis ng too much expectations. Ano pa? Ano pa po ba? Alam niyo po, kung minsan nananalangin tayo, of course, we have to believe na kapag hiningi mo kay Lord, maririnig niya at sasagutin niya. Pero hindi po lahat eh. Mga panalangin, alam mo namang di papayag si Lord. Nag-e-expect ka pang sasagutin ito. Sabi nga sa 1 John 5:14, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Pwede tayong humingi sa Diyos ng anuman, ibibigay niya. Subalit may pasumbalin po rito kung ito ay ayon sa kanyang kalooban lamang. Tayo ay kanyang pakikinggan. In God, pwede tayong mag-expect na pakikinggan niya tayo provided kung nasa ilalim ng kanyang will, ng kanyang kalooban ang ipinapanalangin natin. Di ba, ang dami nating mga panalangin kung minsan alam naman natin na hindi will ni God to. Pinipilit pa rin natin si God na ibigay. Kaya nga ba, if you don't want to be disappointed, do not expect anything from the prayer na alam mo naman, hindi mag-a-agree si Lord. Alam naman natin yun The question is, how to know yung will ni Lord? Kasi dami natin mga sinasabi ni Lord, ito ba ay gusto ni Lord na hindi? Hihingi sana ako ng sign. Lord, hihingi ako ng sign sa iyo. Kapag ako'y nakakita ng isang pakita dyan, kung ako'y nakakita ng isang, for example, ng kumikislap na bituin, mamayang gabi, malaking bituin, papayag ka sa akin mga panalangin. No, hindi po makukuha sa signs yan. Minsan, lilituhin lang tayo ng mga signs na yan. How to know the will of God para hindi ka magkamali sa iyong panalangin? Read the Bible. Read the Bible. Doon po kapag tayo ay patuloy at araw-araw na tinitingnan at binabasa ang kanyang mga salita sa Biblia, hindi po tayo magkakamali ng ating ipapanalangin sa Kanya. Amen po ba? Amen. So dito po, ang sabi pa rin sa James 4:3 na related din sa ating pinag-usapan, ang sabi po dito, when you ask, kaya daw hindi mo na-receive yung iyong pinapanalangin because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Kaya sa Tagalog, ang sabi po, kayo'y humihingi pero hindi tumatanggap. See? Meron talaga mga panalangin, hindi tayo
hindi na ibibigay sa atin. Bakit daw? Kasi tayo ay humihingi ng mayroong masamang motibo sa puso. Hindi naman natin matendengwish Lord eh. Lord, ibigay mo lang to. Ibigay mo lang ang trabaho nito na pagkalaki-laki yung sweldo. Sa unang sweldo ko, Lord, idudunit ko sa bahay ang punan. Hindi natin matendengwish Lord sa ganyan. Kailangan, kapag tayo ay nag-pray, kailangan maganda yung ating motibo, hindi yung pangbubola lamang. Alam niyo, Lord, wala po tayong may tatago sa Kanya. Kaya nga ba, dito sinasabi that you may only spend those, kung ano man yung hinihingi mo, on your pleasures. Diba? Kailangan, kapag tayo humingi kay Lord, make sure maganda po yung ating mga motives dito para tayo ay mapakuha natin po at may ibigay ni Lord sa atin yung ating mga hiningi. Tama po ba? Tama. Magwalis. Ano pang magwalis? Ilan lang po ito. Magwalis ng hatred and bitterness. Magwalis ng mga itinanim na galit sa puso. Hindi na kailangan patapos na po yung 2025. Huwag na. Extra baggage po yan. Mabigat yan. Kapag mayroon tayong itinanim na galit sa puso sa isang tao, na hindi tayo nagpatawad, na hindi tayo magkakaroon ng payapang isip sa New Year, I tell you this. Walang kapayapaan po. Ito po, ang masama yung magtanim ng masama, di ba? So, ang pagkatanim ng masama sa iyong isip, sa iyong puso, ay napakasama po in the eyes of the Lord. In the law of Moses, ang pumatay ng tao ay napakalaking pagkakasala sa Diyos. But in the New Testament, mas grabe po. Ang sabi po sa 1 John 3:15, anyone who hates a brother, ito hate lang or a sister is a martyr na. So napakagrabe po pala in the eyes of the Lord yung kamuihan mo. Actually, katatawag ng Kristiyano kapag namumuhi ka sa isang tao, di ba? Wala pong namumuhi Kristiyano sa kapwa na tao. Sabi nga dito, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Ang pagkagrabe po ang sinabi dito. At nalalaman ninyo ang buhay na walang hanggan na hindi nananatili sa sino mang mamamatay tao. Ito po ang pagtatanim ng sama ng loob. So, iwan na po natin yan. Tayo po, bawat sa atin, baka ngayong oras na ito, oo nga pala, hate na hate ko siya. Hate na hate ko yung kumari ko, yung kapitbahay ko. Isipin po natin ngayong oras na ito, ang tingin sa'yo ng Diyos, mamamatay tao po. Mamamatay tao. Hindi po biro-biro yan. Magwalis ng unforgiveness. Magwalis ng unforgiving spirit na nasa atin na kahit Kristiyano na tayo. Kapag tayo ay hindi nagpapatawad, take note of this, para tayong mga nakakulong sa bilangguang walang rehas. Malaya ka nga sa paglabas, pero sa loob-loob mo, nakakulong ka naman. Nakakulong. Kasi wala kang kapayapaan eh. Alam niyo ba, kapag nagpatawad tayo, hindi lang yung nagkasala sa atin ang pinapalaya natin. First and foremost, tayo. Magpalaya ka naman sa sarili mo. Hindi ka ba naawa sa sarili mo? Hanggang ngayon, kapag naiisip mo yung tao yun, kumukulo yung dugo mo. Dadalhin mo pa ba sa 2026 siya? Wawalis sila po. Sabihin po natin lahat, wawalis sila po. Wawalis sila po. Amen. In Matthew 6:12, ang sabi po, and forgive us our sins. Ito po yung sinabi ng ating Panginoon how we should pray. At kasama po dito yung, Lord, forgive us our sins as we have forgiven those
who sinned against us. Ibig sabihin po, kapag ikaw ay humingi ng tawad kay Lord, patawarin mo na ako. Pero yung bitong parusa mo sa akin ito, patawad na po, Lord. Patawad na po, tirinig po yung palo na inaabot ko sa ginawa kong pagkakasala niyo sa aking kapatid. Patawarin niyo na po ako. Kaya ang tanong sa iyo ni Lord, ikaw ba'y nakapagpatawad na? Isipin po natin yung panalangin ito na sinabi ni Lord sa atin. Kung gusto natin mapatawad po, mauna ka munang magpatawad. Amen po ba? Amen. Kung gusto mong lumaya, mauna ka munang magpalaya sa ibang taong nagkasala sa iyo. Kapag tayo po, kapag tayo naman, yung mga nakagawa ng naka-offend ng mga ibang tao, na gusto natin ipatawarin tayo, take a look at this. How people should be. Humingi naman tayo ng tawad, wala naman sa itsura natin yung itsura ng humihingi ng tawad, yung nagsisisi. Tatawa-tawa lang. Help people forgive you naman. Hindi pag nasa, pagkausap mo siya, humingi ka ng tawad, nagpapakumbaga. Tapos makikita naman din sa post sa Facebook, ang yabang-yabang mo naman. Di ba? Kailangan po, help people forgive us. Tulungan din natin silang makalimot doon sa ginawa natin sa kanila. Tulungan din natin silang mapatawad tayo. Hindi yung kapag sinabi natin, sorry bro, sorry. I don't mean to hurt you. Huwag ganun lang po. Magpakita tayo ng mga bagay na pwedeng katanggap-tanggap para sa kanila para tayo ay ma-forgive naman. Para tayo makalimutan nila yung ating mga ginawa nating pagkakasala sa kanila. So dito po, ano pa po? Mabilisan na to. Pagwalis ng hurtful words. Mga matatalim na salita na lumalabas sa ating mga bibig na nagbibigay lungkot at sakit ng loob sa mga tao sa paligid. Lalo na po sa mga mahal sa buhay. Sila yung masyadong affected sa mga hurtful words. Minsan, hindi tayo binabaliwala natin yung mga feelings ng ating mga kasama sa bahay. Hindi natin alam. Dala-dala po nila yung ang sabi nga ng aking asawa minsan, mag-isip-isip mo na ng mga 10 beses bago bitawan yung salitang iyong bibitawan kasi hindi na pwedeng ibalik ito. Gaya ng isang kristal na nabasag na, hindi na pwedeng i-epoxy. Nandun na yung lamat. Kaya nga ba, if you do not want to hurt people po, mag-isip-isip po ng matagal na panahon bago natin bitawan yung mga salitang ating gustong iparinig sa ating kapwa-tao. Minsan, huwag din tayong, kailangan mag-control po tayo, huwag tayo magsasalita ng tayo po ay mayroong kiningking na galit. Grabe po yung ang dating nun kapag hindi natin pinigilan yung ating bibig sa pagsasalita sa taong ating kinausap na tayo po ay mayroong nararamdamang galit sa kanila. Kung balik ang natin ng narumang sinabi. So, it's better po to be quiet na lang. Hindi siya masasaktan, hindi ka masasaktan. It's better to pray na lang po. Si Lord ang mag-aayos ng lahat. So, akala po ba natin pampagaan ng pakiramdam yung magwala tayo? Akala ba natin gagaan ang ating pakiramdam kapag tayo ay nagmura sa mga taong ating na nakagawa ng pagkakasala sa atin? Hindi po totoo yun. Lalo pong bumibigat. I know, naniniwala kayo sa atin. Yung nakakasakit tayo ng damdamin ng ating kapwa-tao, akala natin ma-relief tayo. Hindi, lalo lang grabe po. Hindi ka mapagkatulog at hindi ka pag-gising mo sa umaga, nandun pa rin. Karabo mo na mo, mayad kang tawag kitang sabi mo, magsura kitang tawag kita. So, para po hindi na tayo makaramdam ng
ng mga ganitong mga guilt feelings, inuulit-ulit po, magbilang ng 10 beses bago natin bitawan at huwag kang magsalita kapag ikaw ay galit. Katulad din, di ba, kapag tayo namimili sa isang supermarket, huwag po kayong mamimili kapag kayo ay gutom. Napaparami yung shopping nyo. Naranasan niyo po ba yun? Pag-uwi sa bahay, po namili ito. Ang dami-dami. Yung pala, gutom ka nung namimili ka. Lahat ng masasarap, pinuha mo. Alam ko, tumatawa kayo, nangyari sa inyo. Napaparami yung bili. Ganun din po. Kasi, nadala na tayo sa emotion. Kaya nga ba, kahit kapag galit ka, paupain mo muna yung galit mo. Tingnan mo, wala kang masasabi masama. Ang prayer. Diba, Lord, ano bahala dito sa sitwasyon ito? Hindi ko po kaya ito. Ayoko magsalita ng masama. Makakasalita ko ng ganda. That's one thing po na pwede natin gawin. Ibig na ikulalas natin yung ating sakit ng loob sa mga tao na nagkasala sa atin. Ano po yung mawalisin pa? Magwalis ng mga toxic people. Magwalis ng mga nega. Magwalis ng mga taong makukulit at makikiti ng isip. Kasi kumisan po, gusto mo naman silang pakisamahan. Kumisan kasi sila talaga yung araw eh. Yung mga nega, mga toxic na nagbibigay sa atin ng stress araw-araw, okay lang na batiin natin sila, pero kumisan po, napakahirap kung makisama sa mga tao na ito. Yung araw-araw, sila yung nagiging dahilan ng ating mabilis na pagtanda ng itsura. Hindi naman po, kaya maganda yung itsura ko, hindi naman po toxic yung asawa. So, sila yung every time na nagkikita kayo, reklamo ang maririnig mo. Meron na ba kayo nakausap na gano'n? Na parang walang Diyos. Puro reklamo, puro murmuring. Puro mabibigat na dalay sa buhay ang iyong maririnig. Parang wala nang kapag-apag-asa. Kung isa ka po, kapag in-interview natin mga yan, may paso na din at hamit ang bayad. Marinig na. Tapos, pag-alis ng mga kausap natin mga nega, tayo ang bigat-bigat. Ang hirap po. Kaya kapag may ganyan po, sabihin niya na sa kanila, I will pray for you. May gagawin pa ako. I will pray for you. Magwalis! Magwalis. Pero huwag po natin silang isumpa. Wag. Ibig sabihin lang po ng magwalis ng toxic people at mga nega. I-minimize po natin yung ating mga meetings, mga text sa kanila kasi magdadamay po tayo. Hindi naman yung i-unfriend mo, i-block mo, hindi naman po ganun. Take note of this. Magwalis, ano pa po? Ano pa yung ating wawalisin? Magwalis po ng mga negative thoughts. Ng mga kaisipang marurumi at mga planong hindi kaaya-aya sa Diyos. Mga negatibong pag-isip, sobrang pag-alala na kadalasan di pa man dumarating ang problema, pinangungunahan na tayo ng takot at pangamba. Kung minsan di ba totoo naman, hindi tayo natulog ng ilang araw sa pag-iisip sa problemang parating. Hindi man darating. Di ba nasayang yung energy natin? Di ba nasayang yung puyat natin? Nag-alala tayo ba? One time, mag-aalala ka na, parang doon na yung 3 araw na lang, 2 araw na lang, 1 araw na lang. Yung pala, lilipas lamang, wala akong problemang dumating. Sayang po. Sayang po yung energy natin. Sayang po yung puyat. Kaya, bakit natin parusahan ang ating sarili sa isang bagay na wala pa naman? Sa isang problema na wala pa naman. Pinoproblema na natin. Di ba? Huwag mong isipin. Why worry when you can pray? Mas mabuti, mag-pray ka na lang. Mas mabuti, ibigay mo kay Lord na. Surrender mo sa Kanya. Siya pahala. Yes, hindi na tayo makapag-concentrate sa ating trabaho, yung ating mga anak, napapabayaan na, yung ating pakikitungo sa ating pamilya, napapabayaan dahil sa isip nating problema, hindi naman pala darating. So, bilangin po natin yung fear not, o do not fear, o huwag kang matakot sa Biblia kung ilang beses po na-mention.
Sino pong nakakaalala? Fear not was mentioned in the Bible 365 times. Amazing, di ba? How many days we have in 1 year? 365 days. Napaka-amazing po ni Lord kung nailaw. Bilangin mo from Genesis to Revelation kung ilang beses na-mention yung huwag kang matakot sa Tagalog. 365 times. Ano bang ibig sabihin? Ibig sabihin, sa araw-araw ng buhay mo, sinasabi ni Lord, nandito ako. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot sa bukas kasi ako nagbibigay pag-asa sa bukas mo. Huwag kang magtakot sa buong maghapon. Ako magbibigay ng pagkain mo. Huwag kang matakot sa enrollment ng mga bata, ng mga anak mo. Ako provide dyan. Huwag kang matakot sa sakit mo. I'm the great healer. Kaya ba sa araw-araw, sinakop na rin ng Ginoo 365 days in 1 year. Yung sinasabi niya sa ating, nandito ako. Why worry? Anak kita. Di ba? Kapag ba meron kang anak, at yung anak mo mangyan, pinapabayaan mo mag-worry sa isang problemang kaya-kaya naman natin ayusin tayo mga parents. Di ba? Tinutulungan natin yung mga anak natin para hindi sila mabigatan doon sa mga galatilan ng mga problema. Same is true sa ating Diyos na hindi mo pwedeng sukatin yung pagmamahal niya sa atin. Sabi nga doon sa ating inawit kanina, so vast like a universe. Di ba? His love is so wide, so deep. Hindi mo pwedeng i-compare sa kanino mang love na pwedeng ibigay sa'yo. Why worry? Mayroon tayong Diyos. Why fear? Amen po ba? Amen. So, totoo po yun. Paliwalaan natin ang Biblia. 365 times God is telling us, do not fear. Do not fear the future. Do not fear yung boss mo. Do not fear yung kasama mo sa trabaho. Do not fear yung kung makatapos mo ba yung project mo o hindi. Do not fear kung magpapasa ka ba dun sa exam mo. Do not fear anything. Do not fear dun sa magiging asawa mo kung ito ba yung magiging mabuting asawa o hindi. Do not fear. I-surrender mo lang kay Kanya. Amen po ba? Amen. Sabi nga dito sa Matthew 6:27, sabi po, and which of you, by being anxious, can add a single hour to his time of life? Sino ba po sa atin, sa sobrang pag-iisip mo ay nakaragdag ng taon o araw sa buhay mo? Ibig sabihin, sino ba sa atin yung sa sobrang pag-iisip natin ay nabawasan yung problema? Umisa nga, nakakaragdag pa ng problema. Ay, stress ka eh. At kapag na-stress ka, magkakasakit ka. Di ba? Dati, problema mo lang yung pinoproblema mo. Ngayon, nagkasakit ka pa. Naging dalawa yung sakit mo. Bakit? Sa kakaisip. Sa kakaisip. So, tulungan natin po yung ating isipan. Huwag natin pabayaan ang isip natin ang umawak sa atin. Huwag yung emotions ang ahawak sa atin. Magdadalo po tayo. Tayo ang hahawak dyan. Hawakan mo yung isip mo. Hawakan mo yung puso mo. Hawakan mo yung emotions mo. Huwag kang padadala sa bugsunan yung damdamin. Hawakan mo rin yan. Marami po kasi mga tao, lalo na yung mga drug addicts. Di ba? Example lang. Hindi na nila mahawakan yung kanilang isip. Kasi yung drugs na mahawak sa isip at yun lang po ang nagpapagulo ng kanilang buhay. So, ano yung nangyayari? Papahamakan. Ano din po tayo, kahit hindi nagka-drugs, kapag tayo ay nagpahawak sa isip at puso, magiging kaawa-awa po. So, sinuulit ko, why worry when we can pray? Sabi ko sa iyong katabi, why worry when we can pray? Amen, Sister Jess. Magwalis ng ano pa? Huwag lang po ng masamang bisyo. Masamang bisyo po na hindi lamang nagpapalayo sa ating relasyon sa Diyos, nakakasama pa sa kalusugan.
Maraming klaseng bisyo. Ang bisyo kasi hindi nananatiling decorations lang. Hindi mo pwedeng sabihin, nandiyan lang yan eh. Pampa-outlet ko lang yan eh. Pampa-unwind ko lang yan eh. Pampa-relax ko lang yan. Hindi po natin masasabi yun. Sabi nga sa Biblia, do not give devil a foothold. Kasi darating ang araw, hindi na decoration yan, mamahalin yan. Ma-addict ka dyan. So, hindi mo pwedeng sabihin, hanggang dyan lang yan. Control mo yan. Never. Iba po yung bisyo. Darating ang panahon siyang magpo-control sa atin. Sabi nga, do not give the devil a foothold. Huwag mo sabihin, pa-text-text lang. Darating ang panahon, magiging kapit niya. Sorry for the word, pero nangyayari po yan. Text ko lang yung ating text lang. Kahit hindi lang ng asawa ko. Walang masama. Do not give the devil a foothold. Alam ng kaaway ang ginagawa niya. Alam ng diablo ang ginagawa niya. Pag pinabayaan mo siya, sabi nga, pwede mong hayaan ang mga ibon na palipad-lipad sa iyong ulo, pero huwag mong hahayaan gawing bugad ang iyong buhok, ang iyong ulo. Hayaan mo na palipad-lipad. Ano po ang best, pinaka-best na weapon para maiwasan mo yung tukso ng kaaway? Just say no. Don't say maybe. Don't say later. Don't say, oh, next week sige. Don't say that. Kasi binibigyan mo na foothold. Just say no. Hindi na bumabalik yan. Just say no. Hindi lang kanya aabalahin. Kapag binigyan mo siya ng kaunting pag-asa, oo, sige, kapag ako'y may free time, wag na wag mo sasabihin sa kaaway. Tatandaan po niya. So, magpulis pa ng patapos na po tayo. Too much spending. Kasama ito na hindi na natin dadalhin sa 2026. Mayroon po tayong mga ugali po na kapag nakita na natin sale, kahit hindi kailangan bibili. Tapos hindi natin gagamitin. Tapos mapupunta yung binili natin sa garahe, sa bodega, hindi mo alam kung kailan mo gagamitin. Hindi ko mo sales, bibilihin. Kasi kung dating pera, i-give mo na lang kaysa dun sa binili mong sale na hindi naman kailangang bilhin. At may mga ugali po tayo ng pangungutang ng labis. O paggamit ng ating mga credit cards na higit pa sa ating mga kinikita, na naging dahilan po ng lalong pagkatipid sa mga susunod na araw. Kala lang natin yung mga credit cards pampagaan. Hindi ka na magdala ng cash, pero yun, nakakatoxic po yun. Kapag hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo, hindi mo mamamalayan yung hindi mo babayaran monthly, higit pa pala dun sa iyong sweldo. Doon na po natin nararanasan yung ayaw natin naranasan. Yung kapitbahay ko, every sweldo may bagong binibiling appliances. Dapat ako rin. At tanongin po muna natin, yung gusto mo bang gayahin katulad mo ng sinisweldo ng asawa mo? Baka naman asawa ng manager yun, asawa ka ng isang driver. Di ba? Kailangan po, hindi tayo kita ng lugar natin. Kailangan nasa tayo sa kapampangan. Kailangan lagi tayo at yung patuloy po. Kinaiingitan mo yun kaya naman nilang pumili. Di ba? Alisin po natin yung ingit sa ating katawan. So, dito po, susunod. Ang sabi dito, ubos biyaya bukas na katuwanan. Di ba meron tayo magaling mga Pinoy na one-way millionaire? Pasko naman Pasko naman sagad ko na yung 13th month ng aking asawa. Pasko naman. Pagdating ng January, nawala na yung 13th month. Nagkautang-utang. Di ba? Masama po. Mas mabuti siguro yung 13th month.
Yung 20% tamang yung gastusin sa Pasko, yung 80% kailan mo gagastusin sa January. Di ba? Amen po ba? Amen. Siguro. Sa New Year yan, baka magtipid-tipid na tayo. Magtipid tayo talaga kasi sa January po, mas mahalaga yung araw-araw. Kasi sa meron po sa atin kapag piyesta, kapag birthday, mamumuta, may pagkain lang. Yung mga pinakain mo po, walang pagkiran sa inyo, kinabukasan. Kung may kakainin tayo, wala. Mabuti yung magpa-party, pero kung kaya po natin, huwag na po tayong maguta. So, dito nga, tandaan natin ito, mas biyaya bukas na kapangalan. Sana mangyari sa atin. So, napakahalaga po ng may naiimpok para kapag ano man ang nangyari, may magbubulat po. Napakahalaga. Amen. Amen. Ano pa? Ano bang mawalisin? Yung sobrang katipir naman. Kanina sobrang mawalas. Wag po tayong extreme. Bakit din naman yung sobrang katipir? Bakit? Pati yung pangangailangan sa sarili, tinitipid. Alam niyo po, kapag pwede ka pang kumain ng ubas, kumain ka na. Mayroon po ako mga kilala. Nung pwede pa silang kumain ng ubas, ayaw nilang bumili, mahal eh. 300 per kilo eh. Eh ngayon, ano? Gusto ba nilang kumain? Hindi na po pwede. There will come a time, sa ating pong mga tao, there will come a time, kahit gusto mong kumain ng ubas, hindi na po pwede. Kaya nga ba, kapag takam-takam ka, kapag nakikita mo yung mga prutas dyan, bili na po hanggang kaya mo pang kumain. Di ba? Sabi ko nga minsan, may mga tao po, yung mga magulang nila, nanay nila, tatay nila, tinitipid, ayaw na lang ibili ng prutas. Nung na-ICU yung nanay, doon bumili ng prutas. Mansanas, ubas, sangkis, sino yung kumain? Yung bantay. Oo, yung bantay ang kumain. So, habang wala pa sa ICU si nanay mo, Sister May, bili mo ng ubas siya. Diba? Sister Biel, bili mo ng ubas. Diba? Huwag kapag nasa ICU na, yung bantay ang kakain. Amen po ba? Patapos na ito yung sa lahat ng New Year's resolution. Ito po yung hindi talaga nagiging totoo. Magwalis ng excess funds. Aray ko. Hindi ko nakikinig doon. Magwalis sa 2026 po. Alam ko kumain tayo ng marami ngayong kapaskuhan. Pero sa New Year po, bawas-bawasan. Baka sa New Year, sa doktor, ang punta natin eh. Pa-check up ang bawat isa. Tumaas yung sugar, tumaas yung high blood, tumaas yung high blood. So, health is wealth. Kahit marami kang pera, kapag may sakit po kayo, kailan po kumana rin pera. Wala pong naging sinabing masaya sila kapag may sakit sila. I tell you this. Mas maganda na yung kahit kaunti yung pera, wala lang sakit. Parating pinumpas ni Brother Joel yan. Pero Brother Joel, ang dalangin ko lang sa aking pamilya ay huwag silang magkaroon ng sakit sa akin. Yes. Health is wealth. Paano ka pang makakapaglingkod sa Diyos kapag ikaw ay may sakit, di ba? Paano ka pang makakapagpatuloy ng trabaho para sa mga anak mo nag-aaral kapag ikaw ay may sakit? Kaya nga ba ngayon po, ngayong Kapaskuhan, kapag nakikita natin yung pagkain na puno ng carbs to, puno ng sugar ito, puno ng fats ito. Diba, yung mga Balilo family, nakita ko, may mga Julia sa kanyang Balilians. Balilo, oo. Tikip lang po. Huwag yung tatawag ka. Huwag naman yung gano'n. Parang wala ng bukas. Ang pagkain ay pampahaba po ng buhay, pero ito rin ang pampaikli ng buhay. Kapag hindi tayo
nag-control sa ating kakainin. Lalo-lalo na po yung mga mataba, yung mga maraming yung mga processed foods po. Kaya nga ba ngayon, ang dami-dami nagkaka-cancer ngayong panahon ito. Kasi kung titignan po natin noong unang panahon, wala mang cancer kasi puro kulay, walang ketchup. Diba? Walang mga seasoning. Diba? Bakit maraming mga sakit ngayon? Dahil po sa mga processed foods. So, hinay-hinay po. Hinay-hinay lang po. Dalawa na lang. Magwalis ng laziness in serving the Lord. Sabi nga po sa Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. So put God first and you will never be lost. Kasi kung minsan sinasabi natin, madami ko lang sa buhay ko. Hindi ako masaya kahit na marami akong pera. Kahit na masagana ang buhay ko, nakakapag-travel kami, lahat ng gadgets meron ako, pero hindi pa rin ako masaya. Gusto mo maging masaya? Serve God first. Sabi nga dito, seek God first and His kingdom and His righteousness. At ang lahat ng bagay nito lumapas pa sa iyo. Hindi lang pera, kasama po dyan yung peace, kasama yung kapayapaan, yung galak sa puso, yung contentment when you have God, when you put God first in your life. Wala pa po hindi na kontento sa mga taong inuna ang Diyos. Mas masaya pa sila dun sa mga taong ang dami-daming pera o siya po konti lamang pero kung titignan mo yung puso, may kagalakan. Kasi bakit? Kasi inuna niyo si Diyos. Inuna niyo yung pagsisilbi. Inuna niyo yung paglilingkod. So, and lastly, magwalis po ng mga nonsense traditions. Alam niyo na siguro ito, may bagong taon, muli po, ito, replay na lang. Muli po ako'y nagpapaalala, hindi po totoo yung iipunin mo yung 12 prutas, kung hindi ipapakain hanggang 12 midnight ng New Year. Ipakain niyo na po, hindi po totoo yun. Ganito po galing yung mga ganito mga traditions. Sa mga Chinese po, na iba po yung Diyos na kanilang sinasamba. Huwag po tayo maniwala sa mga paputok na lalabas daw yung mga bad spirit sa bahay kapag nagpaputok tayo. Hindi po. Lalo pong puputok yung bahay pag tayo nasusunod. Pati yung pera sa bulsa, yung wallet, puputok din yan. Kapag uwi tayo ng puputok. Kaya po galing yung tradisyon na paputok para mawala yung bad spirit sa mga Chinese din po. Na iba po yung pinapaniwalaan ng Diyos. Kung po tayo magpapagawa ng bahay, huwag na tayong maniniwala sa feng shui. Oo, ipanalangin na lamang yung bahay. Mas effective. Huwag na tayo magsuot ng polka dots po. Kasi pag nagsuot tayo ng polka dots, barya-barya lamang ang ating matatanggap. Walang buo. Hindi po totoo yan. Huwag na tayo maghanda ng kalamay para lang tumitik tayo yung pera. Maghanda ng kalamay para kainin po. Hindi dahil ito ay nasa tradition. Ang sabi ng iba, bakit, Pastor? Wala namang mawawala kung maniniwala. Sinabi ko na ikaw, meron pong mawawala. Ang mawawala po, nagiging hati po yung ating paniniwala sa Diyos. Ibig buo 100% sa Diyos ka naniniwala at nananampalataya, yung kalahati sa Diyos ng mga Chinese. Yung kalahati sa Diyos mo. Palagay po ba natin masisihan ng Diyos natin? Nonsense po sila. I tell you this, nonsense. Huwag na po tayong lumundag kapag nilagay. Kung talagang sister Glenda ka, talagang kahit na sabihin maghapon, hindi lang talaga. Hindi na talaga. So manalangin po, why do this all things? Why do these all things? Just pray.
Just pray. Just pray at ang Diyos po ang bahala. Ang pinakamainam bago sumapit ang New Year, bago ka maghanda ng mga paputok dyan, ano yung the best mong gagawin, tatay ng bahay. Ipunin yung mga bata, yung asawa. And lead the prayer. Lead the prayer. At yan ang palagay ko mas effective. Amen po ba? Amen. Kaysa alimang mga tradisyon na ibinulat sa atin ng mga tao. Praying for the coming year, especially for your family. Napakahalaga po. Umpisahan po natin sa panalangin at buong taon po yung blessings ni Lord ang mga papasapat. So, ngayong parating na bagong taon, iwanan na po ang dapat iwanan. Walisin ang dapat walisin. Amen po. Amen. Ay po ay umukuha ng langit. Panginoon, sa pagsasimula po ng bagong taon, inaalay po namin sa iyo ang aming buhay. Lahat ng aming mga plano, lahat ng aming mga pangarap. Iniiwan namin sa iyo ang bigat ng nakaraan, mga sugat, mga pagkakamali, at mga bagay na hindi na namin mababago, Lord. Salamat sa panibagong simula at sa iyong biyayang hindi na uubos. Nawa ang manguna sa bawat hakbang namin, gumabay sa bawat pasya, at ang magpalakas sa amin sa oras ng pagsubok. Kung may darating na biyaya, tulungan mo po kami maging magpakumbaba. At kung may darating na hamon sa buhay, tulungan mo po kami magtiwala sa iyo. Higit sa lahat, naway mas makilala ka po namin at mas mahalin sa Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang bagong taon. Nawa, Panginoon, Panginoong Diyos, aming amang nasa langit, Panginoong Heso Kristo, ikaw nawa ang maging sentro ng aming buhay, ngayon, magpakailanman. And everyone will say amen. Palakpakan natin ang Panginoon. How beautiful is love, and what lays on your crown. Swear strong in heaven, so that I could be found. Cause of this love that conquers the ground. Love that can move to mountains and us be it's unbreakable. It's undeniable. Nothing will ever separate us. It's higher than the skies above. Your love is wider than what I can dream of. Your love is deeper. It's the greatest of all. Greatest of Super blessed. Mga kapatid, yan. Praise God. Nabanggit kanina ni Pastor yung polka dots. Nung binili ko daw, sabi ko, hindi naman siya polka dots. Diba? Isa siyang heart. At naayon sa ating kinanta, the love of God is higher. The love of God is wider. The love of God is deeper. So, hindi siya polka dots. Hindi siya papaswerte. Kundi, mamaya pagyaman ang buhaking pag-ibig ng tenderness. Di ba? So, praise the Lord. At sabi nga kanina, put God first.
Huwag yuri. Remember that. Sabi ni Pastor. Kanina umaga, ang daming distraction sa aming pamilya. Si David masakit ng leg, Ruel masakit yung leg, si Bianbel, tinatakot talaga siya. Sabi ko, mag-attend ka. Kasi para sa bagong taon, i-bless tayo, Lord. Yan yung kaisipan ko. Yan. Kaya super blessed tayo na nandito mga kapatid. Super blessed yung nakikinig. Kasi bagong taon, iiwan natin yung taon. Nandito tayo lahat, nagkakasalo-salo, nagkakatipon sa isang spirito at pagpapalait tayo ni Lord. At naging mapagpala naman tayo today, mga kapatid. Magsabi nga ng amen yung pinagpala today. Amen! Magwalis. Kapag magwalis, may dumi. Kasi basura. Di ba? Kapag basura, alisin ang mga, sabi nga ni Pastor kanina, mga expectation, mga toxic, mga stress, mga kaisipan na hindi ka aya-aya. Lagi mo sinasabi, Kelly! Diba? Yan kapag pumapasok din sa kwarto, kapatid. Totoo man. Kung mga kapatid yan, yan, ganun siya. Sabi ko, anak, hindi ako nag-uulang sa kanya sa paalala. 2 option lang. 2 bagay lang pagpipilian mo na positive, negative. Mali, tama. Nakakaganda sa'yo, nakakapangit sa'yo. Pili ka lang, anak. Nakaka-bless para sa'yo. Lagi yung sinasabi ko kay Kaylin kasi nag-reflect yun sa ating itsura. Diba? So praise the Lord sa ating mensahe today. Nonsense, sabi nga ni Pastor kanina. Mga nonsense, yan, walang magic. Walang Santa Claus. Walang instant. Walang instant na pera, walang instant na bagay na ating makakamit. Walang pyramid scam. Sino lang ang pyramid scam yan? Hindi yan. Hindi tayo doon mag-base, mga kapatid. Remember, always sabi nga, kung anong kalooban ni Lord para sa atin, according His will. Anything is with us. He hear us. Ganun lang siya kasimple. Diba? Sabi nga sa 1 John 5:14 kanina, lagi natin pinag-pray, hindi yung gusto lang natin. Lagi dapat kung anong loloobin ni Lord, kung anong loloobin ni Lord. Yan yung tama ng pag-pray natin para sa ating Panginoon. Huwag natin siyang unahan kasi mas siyang nakakaalam kung ano yung nakakabuti para sa atin. Yan, thank you Lord. Hatred, bitterness. Ria was so blessed today. Sabi ko nga, you can choose. Maging panalo ka o maging talo ka. Magiging mayaman ka, magiging pulubi ka. Mas pinili ko yung magiging panalo ako kaysa lugi ako, kapatid. 4 years ago, nakulong ako sa aking hatred, sa aking bitterness. Nag-reflect sa aking pagkatao, super pangit na pangit ako, super nakabang-kaba ako kasi may bitterness ako sa puso. Ayaw ko siyang bitawan. Kinikip ko talaga siya, kapatid. At ngayon, binless ako ni Lord. Nagpatawad ako, kapatid, yan. Minalis ko ang karapat-dapat na basura na mayroon ako sa aking kalooban at kaisipan. At hindi nagkulang si Lord sa paalaala sa ako'y nananambahan. May ginagawang pagpapala si Lord at binabago ako ni Lord na hindi ko. So, buhay ang ating Panginoon. Mga hurtful words, ayan, binago ako konti-konti ni Lord. Si Penday, maliwalas magsalita. Walang pakundangan, prangka. Kapag itong mga anak ko na itong 4, sabay-sabay na nagreklamo sa akin. Kapag may ayaw ako sinabi sa kanila, pag may ayaw ako narinig, yan, sa mga sinasabi nila, nagpa-pray ako sa loob-looban ko. Okay, ganun siya. Hindi ko sila pinapatulan. Hindi ko na sila pinagsasalitaan ng masama o back sa kanila ng gano'n. Nananahimik ako. Ganito na lang sinasabi ko. Manahimik ka na, anak. Kundi kukurutin yung bibig mo. Ganun lang siya kasimple. Wala na akong maririnig, mananahimik ako, mananahimik kayo. Yan. Tawa-tawa sila. Hindi ko sila binabalik kung ano yung balik nila sa akin. Makukurot yung bibig nyo, manahimik kayo, mananahimik ako. Ganun ako. Binago ako ni Lord, di ba? Ganun na lang siya kasimple. Okay.
Akala ko kanila kinagpaya na ako ni Pastor. Too much gastos. Kasi si Dave, walang hindi nangingi si Dave sa akin ng pera. Kung ano yung makukuha niya, hindi siya nangingi. Mga 10% lang naman. Diba? Mga anak ko din, mukhang pera din. Hindi sila nangingi ng pera. Diba? Too much gastos na. Sabi nga ni Pastor kanina, hindi ko alam kung paano magtipid. Talaga, Pasko, New Year, tipid talaga. Kasi ang pinaglalaanan ko, sabi nga ni Pastor, next year kasi hindi mo lang yung gagastusin natin. Diba? Pero pinalagtad ulit ni Pastor, too much. Kasi pero naman daw, hindi naman daw mabuti. Gusto mo, ano pagbili. Kaya, kilala mo tapahin ka na ulit pamilya ko. Tinawag ako pa ngayon. May laki ko rin ulit talaga sobra akong tipid kaputol. Uling na po mga kapatid na naranasan na namin yung mawala. At ayaw na namang utang. At hindi sa akin mga ate yan. Pero supporters ko yan. Pag wala akong pera, wala akong makain ng mga anak ko. Pupunta ako sa mga ate ko. Super blessed ako at pinagpala sa mga kapatid. Basta ako rin magpili ka. Okay. Naway ang liwanag ng bagong taon ngayon, mga kapatid, ay gabayan tayo ni Lord sa kapayapaan. Na contentment na meron tayo. At spiritual na katuparan, kasiyahan sa ating spiritual yan. Naway ang pag-ibig ng Panginoon ay magpuno ng pagpapala sa inyong bawat tahanan, mga kapatid. Hindi lang sa bawat tahanan na literal, kundi sa bawat tahanan natin, sa puso natin, kung pagkatao natin, kung saan na nanirahan ang ating Panginoong Diyos. Paano natin inikip yun, at paano natin palalagpin pa yun? Siyempre, pakainin natin ang ating spirito ng salita ng ating Panginoon. Hindi lang puro literal flesh ang makakabain natin sa pats, kundi ang ating spirito ay makakabain natin sa salita ng ating Panginoon. At siyang haharapin natin ngayong 2026. Diba? Yun, wala akong doon. Kasi, hindi ka magkakasakit. Kasi spiritual parts yun eh. Kundi pagpapalay pa tayo lalo ni Lord sa ating mga buhay. Yan. Isang pasasalamat sa nakaraang taon. Hanapin natin ang spirito ng ating Panginoon, spirito ng gabay, spirito ng kalakasan, spirito renewal for the future. Higit po natin ang wisdom, peace, blessings, magtiwala kay Lord sa kanyang presensya at kanyang mga pangako sa darating ng bagong taon. Amen? Okay, super blessed tayo. No, pinagpala tayo ni Lord ngayon. Sa siya ng pusipenda at gandang-ganda ko today dahil sa bilaya ni Lord. Amen! Kayo din, ganyan din. Ang ganda, gagwapo niyo mga kapatid. Tayo po tumayo para sa ating huling panalangin yan. Hallelujah! Thank you, aming Panginoong Diyos. Kami ay tinataas ka namin, Panginoon. Marapat lamang, Panginoon, kasi kayo ang Diyos ng aming mga buhay, Panginoon. Kayo ang Diyos ng aming pag-asa. Kayo ang aming Diyos na dapat kami pasalamatan, Panginoon. Kayo ang aming Diyos na maraming pag-ibig at biyaya para sa amin, Panginoon. Tunay na pagkakila niyo sa aming buhay, Panginoon. Tunay na buhay kayo sa bawat sa amin na lagi, Panginoon, na ramdam namin yung presensya. Through your Holy Spirit, nag-interpret sa amin, Panginoon, kung paano namin ito may-feel, Panginoon, kung paano po namin maranasan pa ang yung kabutihan, katapatan sa aming mga buhay, Panginoon. We are so blessed, Panginoon, yung bagong taon, Lord God, na harapin namin. 2026, Panginoon, ito'y punong-puno na kami, Panginoon, na yung salita, ng yung pag-asa, Panginoon, yung pag-ibig na wala na kami dapat katakutan, Panginoon, kundi ang yung kapayapaan, ang yung pag-ibig, Panginoon, sa mga mutawi ngayong 2026, Panginoon. At salamat po, Panginoon, tinuturuan yung aming mga puso-case pa na magpatawad, Panginoon. Salamat din po sa mga pagpapatawad niyo sa aming mga kasalanan. Patawad po, aming Diyos Ama. At patuloy niyo po kami baguhin, Panginoon. Baguhin niyo po ang aming pag-isip ng mga negative, mga pag-isip, Panginoon. At baguhin niyo po ang aming napakaruming puso, Panginoon, na mandarayang aming puso, Panginoon, para kami makulong sa mga taong ayaw namin, Panginoon. May Diyos kami, Panginoon, na minumold, Panginoon, na pusong dalisay, Panginoon, na patuloy binabago, Panginoon. Sa kumpingin po ang bawat isa sa amin, Panginoon, ang aming isipan at puso. Dahil ito ang mami muna, kaya kami kung paano kami maging
buhay dito sa mundo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, sa mga material dito at ang material na nakikinig sa live, Panginoon. Pagpalain niyo nawa, Panginoon, ang bawat sa sambahayan, Panginoon, bulwagan ng SCM, Panginoon, na pamilya ng Pastor Pamilya, ng bawat isa na nandito, Panginoon, pagpalain nawa, ang impahing kabutihan, katapatan, pag-ibig. Ang siyang aming alalahanan ngayong bagong taon, Panginoon. Mengiti sa aming mga labi, Panginoon, dahil ramdam po namin ang pagmamahal na malalim, pagmamahal na napakalawak, Panginoon. We thank you, Panginoon, sa inyo lang po lahat ng kapurihan, Lord God, kapasalamatan sa pangalan ng ating Diyos Kristo, ng iyong anak ng aming tagapagligtas. Amen and amen! Ay po muna. Bago tayo mag-closing song, sa closing, meron daw, sinabi po ni Teacher Sharon, meron i-present sa atin yung mga bata. Pastor Sharon. Meron pong mag-aalay po sila ng kanta tsaka sagal. Kasi po alas na po sila. So by the next ayan. Opo. Tawag, ano po sila? Sige. Ready? The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Then the ocean is wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Then the ocean's wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Thank you po. Thank you. Sino kasama mo na mga po? Well, God bless you. God bless you. Safe travels. Yes. Happy New Year! 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 Bro, Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year po! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Example ka lang din. Happy New Year, bro! Happy New Year! 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 Bro, Happy New Year! Sabay-sabay nagagalaw sa sayaw at papuri sa'yo. Bawang
Never